Ang labanan para sa Maynila noong 1945 ang isa sa pinakamatinding bakbakan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang kabisera ng Pilipinas na Maynila ay labis na napinsala at ang tinamo nito ay kahalintulad ng sinapit ng mga syudad ng Europa tulad ng Stalingrad at Berlin. Sa kagustuhang mapatalsik ang mga Hapones, pinuntirya ng mga tropa ng Amerika ang Maynila na kilala bilang Paris ng Far East. Pero nang matigas ang mga Hapon na lisanin ang Maynila, kaya naganap ang isa sa pinakamainit na sagupaan sa buong digmaan na lubhang nagwasak sa buong syudad. Labis na pagpapahirap din ang inabot ng mga Pilipino na katulad ng sinapit ng mga mamamayan ng Nanking, China noong 1937. Sa digmaang ito, natatak sa kasaysayan ang karumaldumal na kasalanan ng bansang Japan. Nagsimula ang lahat nang lumunsad sa Northern Luzon ang mga tropa ng US 6th Army ni Lieutenant General Walter Kruger noong January 6, 1945. Matapos ang matagumpay na pagdaong sa gulpo ng Lingayen, iniutos ni General Douglas MacArthur kay Kruger na bilisan ang pagsakop sa Luzon at pagpapalaya sa Maynila. Giling MacArthur na agad palayain ang mga internees sa University of Santo Tomas na 3 taon din na nagdurusa sa pagmamalupit ng mga Hapones. Habang papalapit sa Maynila, dumarami ang mga tropa ng Allies na nakikipaglaban upang mabawi ang buong syudad. Nariyan ang 8th US Army ni Lieutenant General Robert Eichelberger. Mula naman sa timog ay dumaong sa Nasugbo, Batangas ang US 11th Airborne Division ni Major General Joseph Swing. Isang unit ng mga paratroopers mula sa 11th Airborne sa pamumuno ni Colonel Orrin Hardrock Hogan ang lumusob mula sa Himpapawid at sinakop ang burol ng Tagaytay noong February 10. 7 araw ang lumipas, nabawi nila ang Fort McKinley, isa sa pinakamalaking kampo ng depensa ng Maynila. Noong February 4, nasa labas na ng Maynila ang di bababa sa 35,000 na tropang Amerikano. Kasama nila ang 3,000 armado mula sa ROTC Hunter Guerrillas at iba pang mga grupong Pilipino. Handa na ang Allies para lusubin ang kabisera ng Pilipinas at patalsikin ang tansya nila ay mahigit 100,000 na mga sundalong Hapon na nandoon. Pero lingid sa kanilang kaalaman, nakalusot na ang malaking bulto ng Imperial Japanese Army papuntang Northern Luzon. Papalapit pa lamang mula sa norte ang US troops, nag-alsabalutan na ang malaking bilang ng mga Hapon. Sa utos ni Lieutenant General Tomoyuki Yamashita, ang Imperial Japanese Army Commander sa buong Pilipinas, kailangang makaalis papuntang Baguio ang mga Hapon. Sa bulubunduking bahagi ng Hilagang Luzon, balak ni Yamashita na makipaglaban ang kanyang mga tropa laban sa mga kano sa isang tinatawag na War of Attrition. Matira ang matibay, alam ni Yamashita na di magtatagal, babagsak na rin ang Japanese forces sa Pilipinas sa gitna ng walang puknat na atake ng malaking militar ng Estados Unidos. Gusto niyang paghirapan ng mga Amerikano ang bawat talampakang teritoryo ng Pilipinas bago nila ito muling mabawi. Pinapalawig din ni Yamashita ang labanan para madiskaril ang balak ng US na lusubin ang Japanese home islands. 3 taon bago siya na-assign sa Pilipinas, kilala at kinatatakutan si Yamashita sa buong Southeast Asia. Siya ay tinawag na Tigre ng Malaya dahil tinalo ng kanyang mas maliit na puwersa na di lumampas sa 30,000 ang mga British sa Singapore at Malaya. Pero habang tumatagal ang digmaan, unti-unting nag-iba ang kapalaran ni Yamashita at ng buong Japanese Empire. Nasa ilalim ng pamumuno ni Yamashita ang 262,000 mga sundalo na hinati sa 3 pangkat. Ang Shimbu Group, may strength na 80,000, ay nasa kabundukan sa silangan ng Maynila. Umabot naman sa 30,000 ang Kembo Group na nasa hilaga ng Maynila. Pinakamalaki naman ang 152,000 personnel ng Shimbu Group na nasa northeastern Luzon, kabilang na ang Baguio.
Sa kabila ng malaking puwersa, walang balak si Yamashita na ipagtanggol ang Maynila. Maliban sa malaking logistics ng kanyang mga tauhan, problema para sa kanya kung paano pakainin ang mahigit 1 milyon na mga mamamayan ng syudad na kanyang bihag. Taliwas sa ginawa ni General MacArthur noong 1941 bago masakop ng mga Hapon, dineklarang open city ni Yamashita ang Maynila. Kapag ang isang syudad ay dineklarang bukas na lungsod, obligasyon ng mananakop na tahimik na sakupin ang lugar at iwasang bombahin ang mga gusali at mga sibilyan. Sa kabila nito, iniutos ni Yamashita sa pinuno ng Shimbo Group na si General Shizuo Yokoyama na sirain ang mga tulay at iba pang pasilidad at pagkatapos ay iwan ang Maynila. Ngunit isang unit ng Imperial Japanese Navy sa ilalim ni Rear Admiral Sanji Iwabuchi ang nagmatigas na magpaiwan sa Maynila. Ang tropa ni Iwabuchi na may 12,500 katao sa ilalim ng 31st Imperial Japanese Navy Special Naval Base Force ay sumumpa na makipaglaban hanggang sa huling sandali. Maliban sa unit ni Iwabuchi, nasa Manila rin ang 4,500 na mga tropa ng Imperial Japanese Army. Tinipon sila ni Iwabuchi bilang Manila Naval Defense Force. Kahit nasa ilalim ng Shimbo Group, di sinunod ni Iwabuchi ang order ng Yokoyama na umatras at lisanin ang Maynila. Bagkus, dumiretso siya sa Imperial Japanese Navy High Command sa Tokyo na malugod naman kumonsinti sa balak niyang magpaiwan sa lungsod ng Maynila. Dahil sa kanyang labis na galit sa mga Amerikano, gusto ni Iwabuchi na maghiganti at tapusin sa Maynila ang kanyang puot. Bago kasi siya naging commander ng Manila Naval Base Force, si Iwabuchi ay pinuno ng barkong pandigma na Kirishima na pinulubog ng isang US Task Force sa labanan sa Guadalcanal noong 1942. Nag-iwan ito ng malaking lamat sa kanyang reputasyon, kaya ganoon na lamang ang kanyang pagnanais na makaganti. Bilang paghahanda sa paparating na mga allies, hinawan ng mga Hapon ang mga puno ng niyog at palmera sa gilid ng Dewey Boulevard na ngayon Rojas Boulevard. Naglatag sila ng mga barikada sa mga daan at ginawang parang porcupine sa mga depensa ang Intramuros. Hinati ni Iwabuchi sa dalawa ang kanyang puwersa na ang sa Hilaga ay pinamunuan ni Colonel Katsusuo Noguchi. Isang puwersa naman ang nakatoka para bantayan ang timog ng syudad na pinamunuan ni Captain Takusui Furoshi. Noong February 3, unang lumusob ang puwersa ng US 1st Cavalry Division sa ilalim ni Major General Vernie Mudge, kung saan matagumpay nilang naagaw ang tulay sa Maytulyahan River. Ito ay isang direktang lagusan papasok ng lungsod at dahil sa tagumpay, nakubkub ng mga kano ang Malacanang Palas. Isang skwadron ng mga tangke mula sa US 8th Cavalry Division na dumating sa syudad ay mabilis na tumungo sa malawak na UST campus upang palayain ang mga bihag doon. Mula nang gawing malaking bilangguan noong 1942, mahigit 10% sa 4,255 na mga bihag ang namatay dahil sa sakit at malnutrisyon. 3 naman ang nasawi nang magtangkang tumakas. Bandang alas 9 ng gabi, 5 mga M4 Sherman tank na pinangunahan ng tanking Battalion Basic ang bumulaga sa compound ng UST. Di magkamayaw sa tuwa ang mga POW dahil dumating din sa wakas ang kanilang mga tagapagligtas. Kahit nagkaputukan ang mga allies at mga Hapon, di inalintangan ng mga bihag ang sitwasyon dahil sa kanilang napipintong paglaya. Sa gitna ng kaguluhan, tinipon ni Lieutenant Colonel Toshio Hayashi ang mga bihag at ginawang human shield sa kanilang pag-atras sa education building. Kinabukasan, nakiusap ang mga Hapones na payagan silang makapunta sa lugar ng Malacanang upang makabalik sa kanilang hanay. Pinayagan naman sila at iniwan ang kanilang mga bihag. Ngunit nang dumating ang mga Hapon sa Malacanang, nabawi na pala ito ng mga Amerikano. Halos lahat sa kanila, kabilang si Hayashi, ay namatay nang makipagbarilan sa kanilang naabutang mga kano.
Napalaya din ng mga oras na yon ang mahigit 1,000 mga POW na nakapiit sa Bilibid prisons na ngayon ay Manila City Jail. Pagka February 6, idineklara ni MacArthur na kontrolado na nila ang buong Maynila. Ngunit di pa pala nagsimula sa mga oras na yon ang mas malaking labanan para mabawi ang lungsod. Patuloy na umabante ang mga Amerikano papasok sa Maynila. Natagpuan nilang intact ang Quezon Bridge sa Pasig, pero nang tatawid na ang isang hangay ng mga tangke at US infantry, umulan ang mga putok galing sa nakakubling mga Hapon. Napilitang umatras ang mga kano at pinasabog naman ng mga Hapon ang tulay. Nilusob din ng mga Amerikano at nabawi ang instalasyon ng tubig sa Novaliches at Balara. Isang unit ng US Army ang tumawid sa Pasig at sinakop ang planta ng elektrisidad sa Provisor Island na siyang isa sa pinakamadugong labanan. Matinding nasira ang mga kabahayan at mga gusali dahil winasak at sinunog ng mga tumatakas na sundalong Hapon. Sa kanyang utos, nais ni MacArthur na hanggat maaari ay iwasang matamaan at masira ang mga kabahayan at mga gusali, lalo na ang may cultural significance. Ngunit mas tumitindi ang paglaban ng mga Hapon at di sapat ang mga rifle, bazooka at maging flamethrower para pasukuin sila. Tumataas din ang bilang ng mga sundalong kano na namamatay. Kaya gumamit na ng malaking kanyon at mga tangke ang Allies. Winasak ng malalakas na armas at eksplosibo ang mga gusali na pinagkukutaan ng mga Hapon. Parehong natamaan o kaya natabunan sa mga guho ang mga Hapon at kanilang mga bihag. Dahil napapalibutan ng mga sundalong kano at inulan ng mga bala at kanyon, wala nang nakawala ang mga sundalo ni Iwabuchi. Kaya di na niya inalintana ang order na kailangan nilang tumakas sa Maynila pagka February 17. Diniklara ng Admiral na tatapusin ang laban sa Maynila at idadamay ang mga sibilyan. Ang natirang 6,000 na mga tauhan ni Iwabuchi ay naghuramentado at pinagbuntunan ng kanilang galit ang mga sibilyan. Sa harap ng walang humpay na atake ng US forces, umatras sa Intramuros ang mga Hapones. Dito pinagbuntunan ng galit ng mga Hapon ang naiwang mga mamamayan. Nagsimulang kinubkob ng mga kano ang World City noong February 23. Makalipas ang 3 araw, tuluyang nagapi ang huling sundalong Hapon noong February 26 matapos magpakamatay ni Iwabuchi at ng kanyang mga opisyal. May manakalakang mga labanan pa sa Maynila hanggang March 4, ngunit wala ng malaking puwersa ng mga kaaway. Sa kabuuan, umabot sa 1,010 ang mga sundalong kano na nasawi. Sa 17,000 Japanese Army at Naval troops sa buong Maynila, 16,665 ang natagpuang patay sa loob lamang ng Intramuros. Halos 90% ng mga gusali at kabahayan sa lungsod ang nawasak sa isang buwang labanan. Pinakamatinding tinamaan ang mga mamamayan ng Maynila. Di bababa sa 100,000 katao o 10% ng populasyon ang nasawi sa isang buwang digmaan. Nang tuluyang magapi ang mga Hapon, siningil ng mga allies ang kanilang mga kaaway. Pinanagot sa sinapit ng Manila at sa kanyang mamamayan si General Yamashita. Nilitis, hinatulan at binitay ng US ang tinaguriang Tigre ng Malaya sa kasalanang di naman siya ang may pakana.